Yung soil type is yung nalaglag sa daan, matigas na puso. Pangalawa yung may mababaw, pusong mababaw ang pagdilig. So verse 20, bilis na tayo agad. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang tao nakikinig ng mensahe na kaagad. Masayang tumatanggap ito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Alam niyo po yung gusto ko sa scripture, minsan kahit basahan mo lang, hindi na kailangan interpretation. Yun na po yan eh. Malalim, hindi malalim ang naging pananampalataya. Merong pagtingin na yung joy is all there is to the faith. Well, in reality, hindi lang kagalakan yung mayroon sa pananampalataya. Yung ugat ay hindi malalim. Ito isang tao na mukha siyang tumugon sa mabuting balita. Tumugon naman sa mabuting balita. Pero pagdating ng sitwasyon na kailangan niya ng isabuhay, yung pagkakaroon ng buhay na pag-asa, nahihirapan siya, nabibigo siya. Sa kalagitnaan ng pagsubok ay hindi na siya nagtatagumpay, hindi na pinangahawakan yung pananampalataya na kanyang sinimulan. Pansin po natin na yung dalawang situation na tinutukoy dito, kung saan ine-expect ng Lord na yung ating faith ay ma-display, tingnan niyo po kung ano. So verse 21, pagdating ng mga kapighatian at pagsubok, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Yung dalawang sitwasyon na minention dito sa parable na to, kung kailan mas ine-expect ng Lord na may express yung faith, ay, ano ba? Katagumpayan ba at karangyaan? Parang iba yung basa ko eh. Ang sabi mo mga kapatid, kapighatian at pagsubok. It doesn't make sense that you receive the message of hope, the message of salvation, kapag sa kalagitnaan ng kapahamakan, sa kalagitnaan ng kapighatian, nawawala yung agad. Tunay mo nga bang tinanggap? It doesn't make sense that you've heard the Lord comforted you that come to me all you who are worried and burdened. Na hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo papabayaan. It doesn't make sense na you've received that message and you've concluded, mag-isa lang ako sa buhay na ito. Sa mga pagkakataon, mga kapatid, sa mga sitwasyon kung saan mayroong galit, doon dapat na mapatunayan na tinanggap natin yung pag-ibig ng Diyos. Sa atmosphere ng hate, the more dapat na mapatunayan yung message of love na ating tinanggap sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Sa atmosphere ng pagtatalo at pagkakagulo, tayo dapat may maging agent ng pagpapatawad. Hindi yung makikiisa tayo dun sa babato ng upuan. Tao ba? Sa atmosphere ng kaguluhan, unless merong kaguluhan mga kapatid, ewan ko po kung nag-make sense to sa inyo, unless bumabagyo at sinabi mong tinanggap mo yung kapayapaan ng Panginoon Jesus, it doesn't make sense. It doesn't make sense na matitest mo yung peace na yun kung wala yung storm. Like, siguro ba? Malibang magulo yung paligid, hindi mo makukonklud na meron talagang kapayapaan ng Diyos na nasa akin. Malibang everything is, kagaya ng verse na sinabi na binasa ng kapatid kanina, mabuwal man yung maraming tao sa paligid, maraming mga mamatay sa paligid. Ano yung attitude ng psalmist? Andun yung kapayapaan, andun yung comfort ng Lord. Kasi hindi mo mapuprove yung peace na yun kung yung paligid ay peaceful naman. Tama mo ba? Yung joy of the Lord na nasa atin, is hindi natin makukonfirm na from the Lord kung yung paligid natin is joyful. What if yung paligid yung joyful at masaya ka lang dahil masaya yung paligid? May kagalakan ka lang dahil may kagalakan sa paligid. Alam mo na mula sa Diyos yung kalakasan, yung kagalakan. If it doesn't make sense na malakas ka pa rin ngayon at masaya ka pa rin ngayon,
Kasi human expectation, na itong kapatid na ito yung pinagdadaan mo, di ba? Ina-expect ko, nakahikahos na yan, hindi na yung babae kung ano pa dahil sa hirap ng kanyang pinagdadaanan. Pero bakit kaya? Bakit kaya nakagawa niya lumaban? Bakit kaya nakagawa niya bumangon? Bakit kaya nakagawa niya mag-ikot at magpatuloy? Kapag naisip natin na hindi na to ako eh. Ang Diyos na ito na kumikilo sa akin. Yun lang, dun lang nag-make sense. Ibig sabihin mga kapatid, alam lang natin na yung Lord ay kumikilo sa atin. Kapag nandun tayo sa situation, na alam natin kung tayo lang, wag na lang. Amen po? Does it make sense ba? Kung ako lang, sa sarili ko, hindi na lang. Ayoko. Pero sa totohanan mga kapatid, kung hindi ako tinawag ng Panginoon para magsalita dito sa harap, ayaw ko magsalita sa harap ng maraming tao. Kahit sinong nakakakilala sa akin, alam na alam. Alam niyo po kung gaano ako ka-awkward kapag kaharap niyo. Pero by the grace of the Lord, by His mercy, dun sa mga kalagitnaan, nawa po hindi tayo maging kagaya ng binhi, ng lupa na nataniman ng binhi, at merong kapigatian na dumating at mga puso. Merong mababaw ng lugar. Yung pangatlo mga kapatid, yung may puso na may pagdadalawang isip. Paliwanag ng Diyos sa verse 20. Paliwanag ni Jesus Christ sa ating Panginoon sa verse 22. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Yung pangatlo mga kapatid, ito yung lupa na mayroong nalaglag sa matinik na daanan. Yung tinik, maalala po natin, yung mayakap doon sa mga halaman, kinukuha yung kanilang sustansya, bumibigat, bumabagsak at nababalik, hindi nagbubunga at namamatay eventually. Kagaya po nga ng isang tao na nais niya yung Diyos. Totoo na nais niya sa kanyang puso yung Diyos, pero meron din iniaalam yung mundo na nais niya rin. At dito sa case na to, sabi ng Panginoon, kayamanan daw mga kapatid. Pinag-iingat tayo ng Panginoon dito sa pagtutulong. Pinag-iingat kung paano titignan yung kayamanan. Unang-una, ang ganda ng ang ganda ng tinuturo ng Biblia ko sa kayamanan. Lahat ng meron tayo, hindi sa atin. Yung parable ng parable ng mga katiwala. Parable of talent. Iniiwan lamang sa atin. So kung meron tayong perspective na anumang itong meron sa akin ay hindi para sa akin, sino yung may-ari nito? Ang Diyos ang may-ari ng anumang pera mo sa bank account. Ang Diyos ang may-ari ng anumang asset mo, lupa mo, anumang bukid ang meron ka. Tanungin mo siya, Lord, paano mo ito nais na gamitin ko? Paano mo ito nais? Para saan talaga? Dahil mga kapatid, kung ang point natin sa paghahanap buhay, pag-negosyo, at kung ano pa mang ginagawa natin, is for the sake lang na makapag-ipon tayo ng pera, for the sake na makapag-amas tayo ng wealth, it's pointless. It's pointless. Dahil lahat yan naiiwan natin una-una. Maraming may pamana, amen. Wala nang problema doon mga kapatid. Pero what's the point? What's the point of your money? Does it make you closer to your family? Does it make you closer to God? Does it make you serve the church? Does it make you serve your community? Dahil kung para sa atin lamang, hindi sa atin, ito ipagkakatiwala lamang ito ng Diyos sa atin. At sa kanyang pagbabalik, tatanungin niya sa atin, paano mo ginamit ang mga ipinagkatiwala ko sa iyo? Sana hindi niyo po sana pinantaya sa loto. Di ba? O ipinangsugal. Paano? Yun yung perspective ng scripture na gusto makita, gusto na ipakita sa atin. At gusto rin ipakita ng talinghagang ito na yung ating pag-aalala mga kapatid, yung ating pag-aalala, maaaring umantong sa pagkabali at hindi pagbubunga ng salita ng Diyos sa ating buhay. Maaaring nandito kayo ngayon nakaupo. Pero yung inyong isip ay, paano ko makakabayan ng X, Y, Z? O paano ko
sinasakal yung salita ng Diyos, hindi malayang makadaloy sa ating buhay. Magandang prayer, Lord, itong finances ko ay sa inyo. Teach me how to use it. Dahil itong pangatlo ito, hinahangad niya yung kaharian ng Diyos at hinahangad niya yung inaalok ng mundo ng kayaman. Nagsabay. At alam niyo po, ang ganda ng meron akong pastor na narinig. Ang sabi niya ay ganito: the more na nagfo-focus ka sa pagpaparami ng pera at ari-arian mo, the more na matatakot kang mawalain. Kung yun yung focus, kung ang focus ay pataasin, palakihin ang iyong asset, ang iyong finances, the more na matatakot ka na mawala yun. Which is nakakatawa. Dahil akala ko ba, na kapag marami kang pera, dapat mas secure ka. Tama po ba? Nakita ko lang paano dinideceive ng kaaway ang mundo. Kung ang goal ng isang tao ay magkaroon ng malaking finances para maramdaman na siya ay secure, ba't kapag malaki na yung finances, meron pa rin siyang fear na mawala yun? At the more na lumalaki yung value ng finances and assets, the more na lumalaki rin yung fear na mawala yung pinaghirapan na yun. Kasi yun yung goal eh. Yun yung goal, yung makapag-ipon, yung makapag-imbak, di pa makapag-ipon, makapag-imbak for the sake lang na magkaroon ng marami. Where in reality, it doesn't give you the true security. It doesn't. Kagaya ng mga pagturo na karaan, you can only be satisfied by the blessing giver, not by the blessing itself. Amen po ba? Siya yung source, ang Diyos lamang. At yung pinakahuli po mga kapatid sa verse 23, yung, last na. At ang katulad naman ng binhing na hasik sa matabang lupa ay mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito ay namunga ng sagana, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Hindi po ba napansin? Parang hindi niya in-explain kung sa first, hindi niya in-explain kung bakit mabuti itong lupa na ito. Bakit mabuti itong tagapakinig na ito. I mean, in-explain niya kung paano siya naging mabuti. Naging mabuti siya kasi tumirinig siya, inuunawa niya, at namunga siya. Yun yung dahilan kung ba't siya mabuti. Pero hindi in-explain ng Panginoon kung ano yung condition muna. Ano yung ibig sabihin ng matabang lupa? Paano siya naging mabunga ng gano'n? Ano yung katangian niya bago siya maging mabunga? Kumbaga. At what makes it good? How? Diba? Kung mapapansin po natin, yung tatlong bagay na nandun sa mga naunang lupa, wala dito sa lupa na ito. Tama ba? Hindi siya matigas na daanan, walang tinik. Hindi siya matigas na daanan at walang ibon, walang tinik at hindi mababaw. That is what it takes para yung salita ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, ay tunay na mabuhay. Hindi maging matigas yung ating puso. Walang tinik, walang pagdadalawang isip yung ating pagtanggap. Hindi mababaw. Para ma-consider na mabuti. May pagpapasya na alamin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Na manahan at sundin yung kalooban na yun. Marahil pag narinig natin ito, nagtuturo tayo ng iba, no? Pag narinig natin itong talinhagan ito, ina-identify natin na gano'n. Yung kapatid ko na yun, ano yun eh? Daan na mayroong binihi na nalaglag sa daan na matinig. Yung isa na yun, parang may kakilala akong ganyan eh. Yung matigas yung puso sa salita ng Diyos. Kaya may kakilala akong ganyan eh. Yung mababaw yung ugat at sinusunod ng araw. Pero, sino tayo dito mga kapatid? Marahil naiisip natin na hindi na tayo maaaring maging yung pangatlo na mayroong pagdadalawang isip o mababaw. Hindi na tayo maaaring maging matigas yung puso sa Diyos. Maaaring iniisip natin na hindi na tayo nabukas na. Lagi nang mataba yung ating mga puso sa pagtanggap. Pero ayon po sa Efeso chapter 4 na binasa natin kanina,
maaari na ang mga mananampalataya ay hindi unawain sa sinasabi ng Diyos. We can harden our hearts sa pamamagitan ng hindi pagtanggap sa mga pagpipuri mula sa ating mga salita. We can harden our hearts kahit pa tinanggap na natin ang Panginoon na sa kanyang mga ipinagturo, mga kapatid, na hindi natin sinasang-ayunan. Imagine mo po, how dare us? Mga kapatid, tingnan niyo po yung perspective na ito. Lahat ng creation sumusunod sa law. Law of gravity, law of inertia, and so on. Kung ano-anong mga scientific law. Ang Lord po, malibang merong God of order, malibang merong lawgiver, is walang law of nature. Ito po yung logic na gusto kong gamitin. At lahat po ng bagay, sumusunod doon sa batas na yun. Lahat ng mga bundok, lahat ng mga tides, yung moon cycle, lahat yan sumusunod sa kalooban sa Lord ng Lord. Lahat ng creation, bituin, name it, atoms, particles, molecules, etc. Pero nung binigyan ng law, meron din law of nature, survival of fitness, sa mga hayop. Meron silang order. Yung mga langgam, kapag kapanganak ka lang, palagay niyo po ba, tinuturuan sila sa school na, magbuhat kayo ng X, Y, and Z. Hindi po. Alam na nila yung kanilang gagawin dahil tinisenyo sila para doon. Yes, amen. Ito, yung binigay sa atin ng utos, mga kapatid, alam niyo po yung response ng mga tao. Salamat, Lord, sa suggestion. Salamat, Lord, sa opinion. O kaya, blatantly, no thanks. I'll go my way. Yun po yung nature. Yun po yung pinamana sa atin ng kaaway. To go with our ways, to define what is good para sa atin. We can harden our hearts. We can be shallow. Maaari po tayong maging mababaw. Maaaring nagdadalaw, maaaring yes. We amen. Jesus Christ is Lord. We amen. Jesus Christ, the Lord of creation. Is Jesus Christ the Lord of your finances? Is Jesus Christ the Lord of your family? Ang Panginoong Jesus ba ang Panginoon ng pagiging tatay, ng pagiging anak, ng pagiging estudyante, ng pagiging guro, ng pagiging manggagawa, ng pagiging business owner? Kasi maaari tayong mag-amen doon sa isang area ng pananampalataya. Pero yung ating pananalangin palpak, ating pagdedevotion palpak, yung ating pagpupuri, pag-aawitan, hindi natin maibigay ang puso natin sa Diyos. Palpak. Mababaw. Kaya nagtataka tayo na pag dumating na yung dalawang condition, kapighatian, kapahamakan, we deny our faith. Sinasabi natin, we feel alone, etc. Mababaw. We can be shallow. We can be double-minded, mga kapatid. At sadly, maaari tayo maging mabuting tagapanginoon na nakakalungkot na hindi palagian. Nagiging mabuting tagapakinig lang tayo sa mensahe na gusto nating marinig. Sa mensahe na masarap pakinggan. Sa mensahe na sinabi kung paano natin gusto sabihin. Mga kapatid, kahit basahin ko lang to, naniniwala po ba kayo? Kahit basahin ko lang to, may ituturo sa inyo ang Banal na Espiritu. Amen po ba? Dahil hindi naman po talagang mga pastor at preacher na nagtuturo dito sa atin. Holy Spirit ang unang nakapagturo sa atin. Amen. Sabi po ni Pablo sa hindi po nagkakamali Timothy, una kayong tuturuan ng Diyos bago kayong tuturo sa inyo. Kung ano po yung itinuro sa akin ng Banal na Espiritu, ibinibigay ko po sa inyo. At malamang sa malamang, I hope and I pray, kung ano po yung nasabi sa harap, hindi lang ito yung inyong na-realize. Kagaya po sabi ko kanina, ang daming angulo, ang daming perspective pwede natin himayin. Marami po maituturo ang words sa akin. Pwede natin isama sa ating panalangin, Panginoon, sa iyong harapan, kinikilala ko, hinahayaan ko na magkaroon ako ng pusong matigas. Hinahayaan ko, Panginoon, na magkaroon ako ng pusong mababa. Ng pusong may pagdadalawang isip, na sumasakal upang di malayan makadaloy ang iyong salita.
can admit to the Lord na hinahadlangan ng puso kong ito na ang buhay ko ay magbunga. And Lord, I repent. Dahil mga kapatid, tayo ay haharap sa Panginoon. Tatayo tayo sa kanyang harapan. At maaaring itanong sa atin, what did you do to what I gave you? Anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa'yo? Anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa'yo? At yung susi lamang para maging confident tayo sa pagsagot sa Panginoon ay malibang ang puso natin ay maging mabuting lupa o matapang lupa na handang tumanggap ng kanyang mensahe. We can never answer confidently with that question. At isipin niyo po ito mga kapatid. The Word of God is never the problem. Pansin niyo po, isang binhi lang naman yung Pinoy love daw. Hindi naman sinabi na palay mo tinanim dun sa isang lupa ay mais at dun sa isa ay avocado. Ano po ang binhi yan? Hindi naman po eh. Pare-parehas na binhi lang. Ang problema po hindi salita ng Diyos. Yung pusong pagsisidlan ng mga salita. Kaya po. Dahil hindi tumigil ang Panginoong Yesus para tumawag. Hindi tumigil ang Ama para magsabi. At never tayong iniwanan ng banal na Espiritu. Maaari ang ating puso ay matigas para sumagot sa pagtawag ng Panginoon. Maaaring meron tayong mababaw na pagtingin sa kanyang salita. Ano po ibig sabihin, kaya sabi ko kanina, pag nagbabasa at nakakarinig tayo, opinion lang yan ni Lord eh, o suggestion niya lang yan. Mga kapatid, ito po ay salita ng Diyos na buhay. Nakilala ka, magmula sa kukumo hanggang sa pinakahuli-huling bilang ng iyong buho. Gano'ng karami yung dugo mo sa katawan, etc. etc. Kaya niyang pangalanan yung mga bituin. Alam niyo po kung gano'ng marami yung bituin, mas marami pa po sa buhangin sa buong daigdig natin. Alam niyo po kung gano'ng marami yung buhangin sa atin. Ayaw ko na pong bilang. Sobrang dami. And that's the point. The Lord that can know all those things in humility put on the cloth of humanity para abutin ka. Just imagine kung gano'n yung nakakaluha. Lagi po ako naiiyak sa loob kapag naisip yung ginawa ng Panginoon. Hindi problema ang hindi. Ang problema ay ang lupa. Hindi salita ng Diyos ang problema, kundi yung ating mga puso. Kaya ano pong tapusin natin ito sa ilang conclusion. Tuwing inihahasik ang binhi sa aking buhay, sa lupa ito nalalaglag. Sa lupa ito nalalaglag. Sa tabi ng daan na tinutukan ng ibon. Sa may mababaw na lupa na hindi nag-uugat, tumutubo saglit, masaya saglit, at biglang nalalanta. Doon sa nalaglag sa matinik na daan, sinasakal, namamatay, o doon sa matabang lupa. Baguhin po natin yung tanong. Tuwing naririnig ko ang salita ng Diyos, anong uri ng puso ang pinagtatanggap ko dito? Anong uri ng puso? Ito, maging bahagi nawa ng ating panalangin mga kapatid, na tayo ay ikhaan ng puso, kagaya po ni Sasan, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. At yung ating mong pag-aawitan, pusong talisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ikaw ay parangalan. Ito po ang panalangin gusto. Magkaroon tayo ng pusong malambot sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kagaya ng isang putik o clay na babad sa tubig sa kanyang presensya. Malalim na nakaugat sa kanyang mga pangako at sa salita. Sa pagkakataon na higit na dapat makamalas ang ating pananampalataya, I pray mga kapatid, na yung ating response ay hindi tumalikod, bagkus mas lumapit pa sa Diyos. Pusong nagdanais na lakaran ang kanyang kalooban. Walang pagdadalawang isip na sumunod at isang tapat na lingkod. At huli, isang pusong mabunga mula sa pagiging mabuting tagapakinig. Tayo pwede na natin.
tinanggap namin ang inyong pagpapala, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita ng inyong anak. Salamat para dito. At sa pagtuturo ng banal na Espiritu ng Panginoon, Lord, we pray na hindi lang ito yung realization, hindi lang ito yung mensahe na aming tinanggap, kundi may further na pagtuturo ang banal na Espiritu sa aming mga buhay sa umagang ito. Kahit sa aming pag-alis, Panginoon, sa aming mga tahanan, if you move us to read the Scripture, to examine it, Lord, i-bless mo po naman ang mga kapatid. Lord, we also thank you sa pagkakataon na kami malayong makapagpukas sa inyong salita. Ang iyong mensahe, Panginoon, ay malayong dumalay sa ating buhay. Lord, I pray na yung puso na pinagsisigla ng inyong mga salita sa umagang ito ay matabang lupa, Panginoon. Even if, Panginoon, na ito yung puso matigas, Lord, we pray, soften it with your power. Soften it with your heart. Palambutin niyo ito, Panginoon, ng inyong presensya dahil bagamat ang mga characters sa Scripture, Panginoon, may matigas na damdamin. Kung iyo pong loloobin naman. Ito po yung natutuwa. Gaya na lamang po ng Apostol Pablo. Lord, we pray na mamalas po namin na kami makakita, tunay na makita, Panginoon, ng inyong mga himala at inyong mga pagkilos sa aming buhay. Na kami makarinig at tunay na marinig, Panginoon, sa inyong tingin ang inyong pong mensahe sa amin sa umagang ito. Salamat po sa inyong pagpapala mula sa inyong salita. Ito po ang aming salamat mula sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen.